Kabanata 5951. Crack. Agad na dinurog ni Harvey ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay. Swash, swash, swash. Lumipad ang mga sirang piraso sa lahat ng direksyon, at tumusok sa mga palso ng mga disipulo na handa ng maghila ng gatilyo. Isang matinding sakit ang kumalat sa buong katawan nila, na nagdulot ng pamamanhid. Sa puntong ito, hindi na nila mahawakan ng maayos ang kanilang mga baril, at lalong hindi na nila mahayla ang gatilyo. Malakas na pagklak ang narinig habang nahulog ang kanilang mga baril sa lupa. Nang makita ito, naging masama ang mukha ni Zyla. Handang-handa na siyang maglabas ng kanyang baril, ngunit nakatutok na si Harvey sa kanyang ulo habang nakabalot ito ng tissue. These firearms are interesting. As soon as I pull the trigger, your head's going to blow up like a watermelon, right? Naglaro si Harvey sa kanyang baril habang dahan daw ang lumalapit, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Ang ulo ni Zyla ay natatakpan ng malamig na pawis, at kinagat niya ang kanyang mga ngipin. You wouldn't dare. Maraming tao ang nagmamadaling pumasok sa silid, at may galit na ekspresyon sa kanilang mga mukha, hawak ang parehong uri ng baril. Gayunpaman, walang naglakas loob na lumapit nang makita nila na nakatutok ang baril ni Harvey sa ulo ni Zyla. What? Do you think I wouldn't? Nagpapanggap ka pa rin sa puntong ito. Sampal, sampal, sampal. Sinampal ni Harvey si Zyla na nakangiti. Ano ang magagawa mo? Susumpain mo ba ako hanggang sa mamatay? O plano mong titigan ako hanggang sa mamatay? Kung talagang gumana iyon, daan-daang beses na akong namatay. Sa una, hindi ko na ibibigay sa iyo ang pagkakataong gawin iyon. Pinitik ni Harvey ang mukha ni Zyla, at pagkatapos ay pinunasan ang pulang marka ng palad sa kanyang mukha gamit ang tissue, na para bang nagpapakita ng awa. Patuloy na nagbabago ang ekspresyon ni Zyla. Isa lang ang lalaki sa buhay niya, at walang iba kundi si Amos. Ang ibang mga lalaking nang ahas na tumitig sa kanya ay mapapahamak ang kanilang mga pamilya, at lalong hindi nila siya hahaplosan. Hindi lang siya sinamantala ni Harvey, kundi dinungisan din niya ang kanyang dignidad. Ito ay hindi mapapatawad. Kill if you dare. If you don't, she started to say. Sampal. Sinampal ni Harvey si Zyla sa mukha muli. Killing is illegal. Hindi mo ba alam iyon? You want to kill you. Madudumihan ang mga kamay ko. Lumuhod ka, pagkatapos ay sampalan mo ang iyong sarili sa mukha. Humingi ka ng tawad kay Miley, pagkatapos ay aminin mo ang iyong mga pagkakamali. Pakakawalan kita kung gagawin mo iyon. But if you don't, then don't blame me for what happens next. Ipinakita niya sa kanya ang isang maliwanag at nakakatakot na ngiti. Hindi sinasadyang nang inig si Zyla, na para bang nakita niya ang dyablo. Iwinagayway niya ang kanyang kamay, na nagpapakita ng isang maliit na prayer wheel. Isang malinaw na tunog ang narinig. Nag-echo ito sa malayo, na para bang kaya nitong tumagos sa kaluluwa ng tao. At pagkatapos, may gumalaw sa likod ng bar. Sa oras na iyon, sa loob ng isang kabaong na gawa sa golden silk phoebe wood sa bodega ng bar. Nang gumawa ng ingay si Zyla gamit ang kanyang prayer wheel, narinig ang isang paghinga. Hindi nagtagal, isang nakakatakot na aura ang lumabas. Isang malakas na pagsabog ang narinig, at ang kabaong ay itinulak mula sa loob. Mula sa loob, isang payat na matandang lalaki na nakasuot ng dilaw na robe ang umupo. May mga tamle na mata siya, at ang sulok ng kanyang bibig ay bahagyang nababulok, at para siyang isang naglalakad na bangkay. Kung hindi dahil sa paminsang pagtaas ng kanyang dibdib, ituturing ng mga tao siyang isang totoong zombie. Kumilos ang kanyang katawan, at lumipad siya mula sa kabaong na parang multo. Sa oras na iyon, sa number 1 na silid, ngumiti si Harvey kay Zyla sa sandaling naramdaman ng isang kakaiba at nakakapangilabot na aura. Sinabi mo na nagbago na ang panahon. Ito ang panahon ng mga baril, hindi ba? Ano ang silbi ng pagkuha ng isang eksperto para tulungan ka? Hamalakhak si Zyla ng malamig. Akala mo'y magaling ka, di ba? Akala mo'y hindi ka matatalo, tama. Akala mo'y hindi gumagana ang mga baril laban sa iyo. Well,
ipapakita ko sa iyo na kahit anong panahon, wala kang laban sa akin. Sampal. Pinagsample ni Harvey ang likod ng kanyang palad sa mukha ni Zyla. Paano ka pa rin ganyan ka, bobo? Ang buhay mo ay nasa mga kamay ko ngayon. Bakit ka pa rin nagpapanggap? Umikot ang ulo ni Zyla matapos siyang muling masampal. Hindi siya makapaniwala na sa kabila ng paglabas ng kanyang trump card, hindi pa rin umatras si Harvey. Sigh. Greetings, young man. Agad na narinig ang isang nakakapangilabot na tono. Ako ay isang maawain na tao. Hindi ako lalaban sa sinumang hindi sumusubok na mag-provoke sa akin. Dahil ikaw ay bata pa, ayaw kong tapusin ang iyong buhay sa ganitong paraan. Paano ito? Basta't sumuko ka at maging disipulo ng small sect. Pakakawalan kita. Paano ang tunog na iyon? Nagulat ang lahat nang marinig ang mga salitang iyon. Ang boses ay parang hindi nagmumula sa kahit saan, at sa halip, umuukit ito sa isip ng lahat. Napahawak si Romana sa kanyang dibdib, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Sir York, ito ay isang alamat na demon monk ng small sect. Kahit ang mga disipulo ng small sect ay nagulat nang marinig ang pangalan. Sa mga alamat ng small sect, ang mga demon monk ay nilikha gamit ang masamang mahika mula sa mga namamatay na monghe. May sarili silang kamalayan, ngunit hindi nila kailangan ng pagkain o sikat ng araw. Sila ay natutulog sa kanilang mga kabaong hanggang sa katapusan ng panahon, at magigising kung sila ay tatawagan. Ang mga halimaw na tulad nila ay nakakatakot na mga nilalang na may pambihirang lakas. Higit sa lahat, mawawala ang kanilang sarili sa sandaling pumasok sila sa laban. Kahit ang mga disipulo ng small sect ay natatakot sa kanila. Bilasan, patayin ang ignorante na bastardo na ito. Sigaw ni Zyla ng malamig. Patayin mo siya, huwag kang mag-atubiling. Matapos ang utos ni Zyla, isang nakakatakot na aura ang pumulibot kay Harvey agad. Ikinalulungkot ko, batang lalaki. Mukhang nawala na ang pagkakataon mo, sabi ng boses. Naging mausisa si Harvey nang maramdaman ang aura na nakatutok sa kanya. Ang mga trick ng small sect ay lumampas sa kanyang mga inaasahan. Hindi magiging ganun kasigla ang sekta tulad ng mga sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts. Sanay sila sa kanilang tradisyon, ngunit maaari rin nilang tanggapin ang mga bagay mula sa modernong lipunan. Ang mga nakakatakot na puwersa tulad nito ay magiging mahirap harapin. May dahilan kung bakit nakaligtas ang sekta sa loob ng higit sa 1,000 taon. Habang nag-iisip si Harvey tungkol sa sitwasyon, isang figure sa dilaw na robe ang pumasok sa silid mula sa bintana. Ang kanyang robe ay sira, at ang mga beads na nakasabit sa kanyang leeg ay puno ng dugo at galos. Nakakumpleto ang kanyang mga kamay, at tumingin siya kay Harvey na may seryosong ekspresyon. Sa ganitong kasuotan, hindi na niya kailangang mag-makeup para sa isang horror movie. Ang mga tile na kanyang tinapakan ay agad na naging alikabok, na nag-iwan lamang ng 2 mahina na bakas ng paa. Nakakatakot, napaka-nakakatakot. Ang mga disipulo ng small sect ay likas na umatras. Kahit ang ilang mga mutants ay naguluhan. Naniniwala silang wala silang dapat ipagkamali sa sinuman dahil sila ay nagmula sa pinakamalakas na bansa sa mundo. Ang mga tinatawag na martial artist, sa kanilang mga mata, ay para lamang sa palabas. Gayunpaman, nagbago ang kanilang isip sa sandaling nakita nila ang bangkay. Ang lakas ng demon monk ay mas nakakatakot kumpara sa mga tinatawag na martial arts na ipinakita sa mga pelikulang Hollywood. Ang simpleng galaw ng pag-iwan ng set ng mga bakas ng paa ay sapat na upang ipakita ang napakalaking kontrol sa kanyang kapangyarihan. Ipinapahiwatig nito na tiyak na hindi madidagdagan ang kanyang kapangyarihan sa ibang dako. 100% ng kanyang puwersa ang magiging sa bawat isa sa kanyang mga atake. Ito ay nakababaliw. Hindi napansin ng demon monk na na-freeze ang lahat sa paligid niya. Hawak ang kanyang string ng beads habang dahan-dahan siyang naglalakad palabas. Makikita ang mahihinang bakas ng paa pagkatapos ng bawat hakbang na kanyang ginawa. Ngumiti siya nang makalapit kay Harvey. Bitawan mo ang aking babae. Patayin mo ang iyong sarili pagkatapos noon.
Magbe-razzle ako para sa iyo kung gagawin mo iyon. Kung magkakaroon ka ng pagkakataong muling ipanganak, tandaan ito. Huwag lumaban sa sinuman na hindi mo kayang talunin. May script ka ba para sa iyong talumpati? Tanong ni Harvey, hindi man lang tumitingin sa Demon Monk. Gusto mo bang patayin ang sarili ko? Akala mo ba may karapatan ka para doon? Sigh. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng matalim na dila? Nagsalita ang Demon Monk bago siya sumugod pasulong, na nag-iwan ng after-image sa proseso. Sa oras na iyon, hinampos niya ang kanyang payat na kamay kay Harvey. The Soul Snatcher. Ang galaw na ito ay kayang tumagos sa isang pader na bakal kapag tumama, lalo na sa ulo ng isang tao. Klang! Bago pa man tumama ang galaw, mabilis na ginalaw ni Harvey ang kanyang baril at hinila ang gatilyo sa palad ng Demon Monk. Bang! Agad na nagbago ang ekspresyon ng Demon Monk, at alam niya kung gaano katindi ang baril. Agad niyang pinakalma ang nakakatakot na aura sa palad ng kanyang kamay. Malinaw na ang mga baril ng Amerika ay pambihira, at ang mga baril na dinisenyo upang labanan ang mga ekspertong martial artists at mutants ay tiyak na may mas mahusay na firepower kumpara sa mga ordinaryong baril. Sa nakakatakot na tunog at enerhiya ng putok, naramdaman ang mga alon sa buong silid. Nang makita iyon, humakbang ang Demon Monk ng ilang hakbang pabalik. Ngumiti si Harvey ng bahagya at hinaypan ang baril niya. Hindi ka masama sa baril, bata. Nakaramdam ng matinding sakit ang Demon Monk at nakita ang isang pulang marka sa kanyang palad. Pinagpag niya ang kanyang kamay upang mawala ang lahat ng natitirang enerhiya bago siya ngumiti ng masama kay Harvey. Nagawa mong makuha ang bentahe gamit ang isang armas, ngunit sa huli, sisirain kita. Kumbinsido siya na kung wala ang espesyal na baril, tiyak na namatay na si Harvey sa kanyang galaw. Ganoon ba? Tanong ni Harvey, na may ngiti. Humajekik ang Demon Monk at sumugod sa ibang direksyon bago ibinato ang isang suntok. Nang makita iyon, tahimik na inikot ni Harvey ang kanyang baril at hinila ang gatilyo. Bang, bang, bang. Narinig ang malalakas na tunog, naharang at naiwasan ng Demon Monk ang bawat atake. Nakuha pa niyang iligtas si Zyla at ipinakita ang isang mapagmataas na ekspresyon. Labis na pumalakpak ang mga disipulo ng Small Sect. Walang pakialam si Harvey dito, at nais niyang makita kung gaano katindi ang baril habang sinusubok ang mga kakayahan ng Demon Monk. Bang, bang, bang. Dahil sa mga banggaan, ang silid ay nasa ganap na kaguluhan. Lahat ay likas na umatras. Agad na hinila ng mga disipulo sina Emil at ang iba pang mga nasugatan sa sulok. Siyempre, natatakot silang madamay sa nakakatakot na laban. Bang! Nakarinig ng isa pang malakas na tunog bago naubusan si Harvey ng bala. Mukhang nasasabik ang Demon Monk, at iniswing ang parehong mga braso upang itulak ang sarili pataas. Mabilis siyang sumugod patungo kay Harvey. Sa kanyang masamang ngiti, para siyang gutom na tigre na sumasalakay sa kanyang biktima. Ipapadala na kita. Bang! Ang mga kamay niya ay halos humawak sa dibdib ni Harvey, nang biglang lumitaw si Harvey sa kanyang harapan. Masyado kang mabagal. Ngumiti si Harvey sa Demon Monk bago siya sumalpak ng palad pasulong. Sampal. Ang ulo ng Demon Monk ay tumagilid sa tabi, siya ay agad na naipadala na parang isang walang buhay na bangkay. Sumalpak siya sa isang marmol na pader sa likuran niya at dahan-daw ang dumulas pababa. At ang lahat ng kulay sa kanyang mukha ay nawala habang siya ay bumagsak sa lupa. Naging tahimik ang silid. Nang makita ang nangyari, nagtinginan ang mga disipulo ng Small Sect na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Punong-puno ng gulat ang Demon Monk na nakatitig siya kay Harvey, ngunit hindi siya naglakas loob na gumawa ng kahit anong tunog. Hindi lamang basta nabigo si Harvey sa isang simpleng sampal, kundi ganap siyang naparalisa dito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5955. Napanganga ang lahat. Si Romana, na naranasan na ang lakas ni Harvey, ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Hindi ito karaniwang martial artist.
Isa itong demon monk ng Smalt sect. Naitapon niya ang isang eksperto ng ganitong antas gamit ang isang simpleng sampal. Napakabigat nito. Agad na bumaba ang reputasyon ng Smalt sect matapos ang lahat ng nangyari. Nakakaawa, at ang mga disipulo ay hindi na kasing aktibo kumpara sa dati, at wala na silang pagnanais na makaganti. Isang hindi maipaliwanag na ginaw ang bumaba sa gulugod ng lahat, na nagdulot sa kanila ng panginginig at pagngingit-ngit sa takot. Ang kanilang mga kaluluwa ay naging matigas na matigas. Pumunta, ano pa ang hinihintay nyo? Pumunta na ngayon, patayin siya. Matapos mag-freeze sa lugar ng mahabang sandali, si Zyla ay nagising mula sa kanyang pagkamangha at nagngingit-ngit. Alam niyang kailangan niyang patayin si Harvey sa oras na iyon. Ang Demon Monk, isang mutant mula sa Amerika, at si Emil, ang lalaking sinusubukan ni Amos na lapitan. Kung hindi niya makamit ang kanyang layunin at hayaang mangyari ang lahat ng ito. Kahit na magpasya siyang tapusin ang kanyang buhay bilang isang paghingi ng tawad, hindi siya kailanman mapapatawad ni Amos. Wala nang halaga na siya ay babae ni Amos. Dahil siya ay babae ni Amos, alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Para sa mga tao na may malaking kapangyarihan tulad ni Amos, ang mga babae ay walang pagkakaiba sa mga damit. Nagtinginan ang mga disipulo pagkatapos marinig ang pagsabog ni Zyla. Wala silang lakas ng loob na lumapit. Kahit ang kanyang trump card ay bumagsak ng walang laban. Ang pagtayo laban kay Harvey ay tiyak na kamatayan para sa kanila. Hindi gaanong matalino ang mga disipulo, ngunit mayroon pa rin silang pangkaraniwang sentido. Sa sandaling iyon, si Welt lamang ang nahulog mula sa karamihan. Alam niyang kahit na makaligtas ang iba, tiyak na hindi siya bibigyan ni Harvey ng anumang pagkakataon. Lumapit siya kay Zyla at tumingin kay Harvey, at ang buong katawan niya ay nanginginig. Miss Zyla, hindi ako katapat ng bastardo na iyon. Kung wala si Young Master Amos, kahit si Serval o si Stinger ay hindi kayang talunin siya. Nagsimula nang umikot ang ulo ni Zyla at nakaramdam ng pagkatamlay. Sinasabi mo bang lumuhod? Tanong niya matapos tumawa ng mapait. Gusto mo bang bigyan siya ng paliwanag tungkol sa sitwasyon? Nangatag si Welt. Hindi. Siyempre kailangan ng paliwanag, ngunit hindi para sa kanya. Kailangan niyang ibigay ito sa atin. Palagi siyang nagmamalaki. Nasaktan niya ang napakaraming tao sa atin. Dapat lang nating tawagan ang mga pulis. Dadalhin nila ang hustisya para sa atin. Malawak ang dulong bahagi, at tiyak na may makakatalo sa kanya. Hindi naman lahat ng kapangyarihan ay nasa kanya. Nilabas niya ang kanyang telepono habang nagsasalita. Nakahinga si Zyla. Dinial niya ang isang numero sa kanyang telepono habang nakatitig kay Harvey. Huwag kang umalis kung may lakas ka ng loob. Kahit gaano ka pa kalakas, hindi ka makakatapat sa pulis ng bansa. Tumawag ka ng pulis. Gusto mo bang ibigay sa gobyerno ang hustisya para sa iyo? Tumawa si Harvey York bago pumalakpak. Sige, dahil sa tingin mo ay may kapangyarihan kang gawin iyan, sasama ako. Gusto kong makita kung ang isang tao tulad mo ang nasa tama o talagang ako ang nagtatanggol sa tama. Agad na nanunuya si Zyla Garcia matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Mula noong magsimula siyang mag-aral, alam niyang mahirap para sa pulis na ipaglaban ang mga tama. Iwinagayway niya ang kanyang kamay, hudyat sa kanyang mga tao na putulin ang lahat ng labasan mula kay Harvey. Malinaw sa kanyang isipan na ang Smalt sect ay may maraming paraan upang harapin siya kung siya ay nakakulong sa likod ng mga rehas. Isang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng uniforme ang nagpakita sa loob ng 10 minuto. Ang mga taong iyon ay nagpapakita ng matinding ekspresyon pagkatapos makita ang mga nasugatan na nakahiga sa lupa na may nakakalat na mga baril. Malinaw na nagkaroon ng malaking laban dito. Agad na naaresto ang mga tao sa silid. Hindi nagtangkang lumaban si Harvey. Pinayagan niyang arestuhin siya ng pulis. Lahat ay dinala sa istasyon ng pulisya pagkatapos, kung saan sila ay pinagtanong ng hiwalay. Ang bawat footage ng surveillance mula sa bar ay kinuha rin bilang ebidensya. Parang ganap na kalmado si Harvey pagkatapos pumasok sa silid ng pagtatanong.
Tapat niyang sinagot ang bawat tanong mula sa mga inspector. Pagkatapos ng lahat, ayaw niyang gawing mas mahirap para kay Dutch Cobb dahil siya ang direktor ng istasyon ng pulisya. Maaga kinabukasan, pumasok si Dutch sa silid ng pagtatanong na may pulang-pula ang mga mata. Iwinagayway niya ang kanyang kamay, hudyat sa iba pang mga inspector na umalis. Pagkatapos ay pinatay ang bawat surveillance camera bago humingi ng paumanhin kay Harvey. Pasensya na, Sir York. Dapat nandito ako kagabi. Ngunit maraming nagsisikap sa likod ng lahat ng ito. Ang pangalawang pinuno ng istasyon ng pulisya ay inatasan na imbestigahan ang sitwasyon. Wala akong nagawa kundi sundin ang batas. Ang pangalawang pinuno, hindi inaasahan ni Harvey na magiging mas malaki ang mga bagay kaysa sa kanyang una nang inisip. Sino iyon? Isang direktang inapo ng pamilyang Osborne. Ipinakita ni Dutch ang isang matigas na ekspresyon. Dahil doon, mayroon siyang natitirang reputasyon sa istasyon ng pulisya. Maraming tao ang itinuturing siyang isang patas at makatarungang tao. Hindi niya kailanman papayagan ang mali ng sinuman sa kanyang mga kaso, at hindi rin niya hahayaang makatakas ang anumang kriminal. Dahil sa kanyang background bilang isang miyembro ng pamilyang Osborne, walang nang ahas na sumalungat sa kanya. Kaya naman siya ay isang alamat dito. Tumawa si Harvey. Ganoon ba siya kagaling? Isang patas at makatarungang tao. Ang pamilyang Osborne ay mayroon bang ganyan? Kung gayon, ano ang plano niyang gawin tungkol sa nangyari ngayon? Ngumiti si Dutch. Si Miss Miley ng pamilyang Surrey ay nasumpa. Tinulungan ng Smoltsek ang mga salarin. Kaya naman ipinagtanggol mo si Miss Miley. Isang komplikadong bagay ito, ngunit nakikipaglaban ka lamang sa Smoltsek para sa iyong mga puwersa sa labas. Tama lang na gawin mo iyon. Makakatanggap ka ng Good Citizen Award kung ibang pangyayari ito. Ngunit ang Smoltsek ay isang puwersa na dapat ikatakot. Kaya, sinasabi mo na ang taong iyon ay aabusuhin ng kanyang kapangyarihan dahil sa Smoltsek. Tanong ni Harvey York na mausisa. Ito ay isang hindi inaasahang sorpresa. Nais ni Harvey na harapin ang Smoltsek sa kanyang sarili, ngunit magiging maganda kung ang pamilyang Osborne ang unang humarap sa kanila. Hindi pa naman siya nakipaglaban kay Harvey noon, ngunit inaasahan na magdudulot siya ng gulo batay sa hidwaan ni Harvey sa pamilyang Osborne sa Floatwell. Sandaling nag-isip si Dutch Cobb tungkol sa sitwasyon. Batay sa pamilyang Osborne, ito ay isang magandang pagkakataon upang makagawa ng pabor sa Smoltsek. Dahil dito, malamang nalalampasan nila ang ilang mga hangganan. Ngunit ang taong ito ay naglaan ng malaking pagsisikap upang bumuo ng kanyang napakalaking reputasyon. Kung aabuso siya sa kanyang kapangyarihan, agad na mawawala ang kanyang reputasyon. Kaya naman wala akong ideya kung ano ang mangyayari sa susunod. Kinuha ni Harvey ang baso ng gatas na inaalok ni Dutch. Hindi naman ito mahirap, talagang, sabi niya matapos uminom ng ilang lagok ng gatas. Dahil siya ang pangalawang pinuno, tiyak na naisip na niya ang buong sitwasyon. Hindi niya malalaman ang tungkol sa ating relasyon, ngunit alam niyang malapit tayo. Sa sandaling napunta ka sa akin dito, naitakda na ang lahat. Kung tama ang hinala ko, malamang na ang taong ito ay nagpaplanong panatilihin ang kanyang reputasyon. Ano kayang kawili-wiling tao? Nakahanap ng pagkakataon para sa ating magkita. Bahagyang tumango si Dutch bago isinulat ang utos ni Harvey. Kriek. Ang pinto ay itinulak pa bukas sa sandaling iyon. Pumasok si Ray Higgs na may dalang stack ng mga dokumento. Nakatingin siya kay Harvey na may kakaibang ekspresyon bago inilapag ang mga dokumento. Maaari kang umalis pagkatapos mong pirmahan dito. Nagtaka si Dutch. Paano balak ng mga nakatataas na humarap sa sitwasyong ito? Hindi siya naniniwala na kayang malaman ni Harvey ang mga intensyon ng pangalawang pinuno. Tumango si Ray. Pumirma si Ginoong Neil sa mga dokumento matapos magpasya kung paano tayo dapat magpatuloy. Basta't nangangako si Sir York na huwag umalis sa dulong bahagi at bumalik tuwing hihilingin namin bago matapos ang investigasyon, wala tayong magiging problema. Bumulala si Dutch. Ang hatol ay walang parusa. Ang pangako ay isang sinasabi lamang para sa mga nakatataas upang magkaroon ng kapanatagan ng isip.
Sa madaling salita, maari talagang umalis si Harvey nang walang anumang kaparusahan. Ano naman ang tungkol sa iba? Binuklat ni Harvey ang mga pahina ng mga dokumento. Hindi siya nagmamadaling pirmahan ito. Mas interesado siya sa pangalawang pinuno. Si Emil ay pinaghihinalaang nagbabalak at nagtangkang umatake kay Miley, ngunit walang ibang pagpipilian kundi ipadala siya sa People's Hospital dahil sa kanyang vegetative state. Tatanungin namin siya kapag siya ay nagising. Nalaman na ang mga Amerikano ay ilegal na pumasok sa bansa, at lahat sila ay na-deport. Ang mga may legal na dokumento ngunit ilegal na baril ay naaresto rin. Tungkol sa Smolt sect, maraming disipulo ang naaresto dahil sa ilegal na pagtitipon. Kailangan ring maaresto si Zyla dito dahil siya ay kasangkot sa maraming krimen. Sa madaling salita, ikaw ang tanging walang sugat sa buong sitwasyon. Nagkibit-balikat lang si Harvey York. Nakatayo ako para sa tama. Nagbigay ako ng tulong nang ang isang tao ay labis na nangangailangan ng tulong. Hindi ba nakaplano ang iyong pangalawang pinuno na bigyan ako ng anumang gantimpala? Bumalala si Ray Higgs. Ginawa mo yun, ngunit malinaw na lumampas ka sa hangganan. Hindi ka itinuturing na nagkasala, ngunit hindi ka rin bibigyan ng gantimpala. Ngumiti si Harvey habang pinipirmahan ang mga dokumento. Mukhang patas ang taong iyon sa kabila ng lahat. Batay sa pamilyang Osborne, kahit na hindi nila ako mapatay, hindi magiging mahirap na gawing komplikado ang mga bagay para sa akin. Maaaring siya ay tunay na isang santo o ang pinakamasamang tao na mayroon. Tahimik si Ray. Hindi niya alam kung paano tumugon dito. Bumulala si Dutch Cobb bago nagtanong na may pagkalito. Si Ginoong Neil ay pinapanatili ang kanyang reputasyon. Ngunit, ligtas na sabihin na siya ay ganap na tumalikod sa Smolt sect at sa mga Amerikano. Ang pag-uusap sa Amerika ay hindi masyadong malaking isyu, ngunit magkakaroon siya ng malalim na problema sa pagkontra sa Smolt sect. Tinapik ni Harvey ang balikat ni Dutch. Huwag mag-alala. Sa anumang kaso, isa pa rin siyang trump card na ginamit ng pamilyang Osborne. Maaaring para sa kanila, ito lamang ang tanging hakbang na magagawa nila sa gobyerno. Ibig sabihin, inilalagay nila ang kanilang reputasyon sa panganib. Sa anumang kaso, paprotektahan siya ng pamilyang Osborne. Muli, hanapin mo kung saan ko makikita ang taong iyon. Isa siyang kawili-wiling tao pagkatapos ng lahat. Sumuot na si Harvey ng kanyang jacket at naglalakad palabas ng silid. Naisip niya ang isang bagay bago lumingon kay Ray, na tahimik na tahimik. Si Emil ba ay kabilang sa iyong pamilya? Si Henrik, pagkatapos ng lahat, ay kanyang ama, sabi niya na may pagkamausisa. Huminto si Ray bago bahagyang tumango. Dahil bumalik siya sa dulong bahagi, nangangahulugan iyon na nandito na rin si Henrik. Walang halaga kung ang pamilyang Higgs ay sumusunod sa akin. Pagkatapos ng lahat, si Henrik ay malamang na ang pinakamagandang pagkakataon para sa iyong pamilya na maging nangungunang pamilya sa dulong bahagi. Tumawa ng mapait si Ray. Nagkakamali ka, Sir York. 20 taon na ang nakalipas, pinalayas ng pamilya si Henrik dahil sa kanyang ginawa. Mayroon siyang katulad na apelyido, ngunit wala na siyang kinalaman sa pamilya. Maaaring isipin mo iyon, ngunit maaaring iniisip ng iyong pamilya ngayon, sagot ni Harvey. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay ayon sa plano. Tinapik ni Harvey si Ray sa balikat bago umalis sa silid. Paglabas ng istasyon ng pulisya, ilang Toyota Prados ang nakaparada sa gilid. Isang babae na nakasuot ng damit ang nakita na naglalakad pabalik-balik. Si Miley Surrey iyon. Ipinakita niya ang kakaibang ekspresyon nang makita si Harvey, ngunit naglakad pa rin siya patungo sa kanya at yumuko sa harapan niya. Masaya akong makita na ligtas ka, Sir York. Hindi inaasahan ni Harvey na naghihintay si Miley sa kanya sa labas. Sa kanyang isipan, marahil ay balak ni Miley na gumanti sa kanya sa kabila ng ginawa niya para sa kanya, ngunit tila siya ay nagbabalak na magbalik ng pabor. Ubo, ubo. May mga magagaan na ubo mula sa likuran ni Miley Surrey. Pumasok si Stephen Augustus na may kakaibang ekspresyon. Ipinatong niya ang kanyang mga braso habang mabilis na tumingin kay Harvey.
Salamat sa iyo, Sir York. Kung hindi dahil sa iyo, magiging pinakamalaking biro ako ng small sect. Maaaring pati sa buong dulong bahagi. Nagngangalit si Stefan. Si Miley ang kanyang babae, anuman ang mangyari. At sa kabila nito, nagpasya pa rin si Zyla Garcia na isama siya kay Emil Higgs. Hindi lamang si Stefan ang labis na hindi iginalang, kundi siya rin ay ginawang parang tanga. Para sa sinumang lalaki, ito ay ganap na hindi mapapatawad. Napakabait mo. Ngumiti si Harvey. Ang kaaway ng aking kaaway ay kaibigan ko. Wala na akong galit sa iyo matapos ang huling pagkikita natin. Gayunpaman, hindi ako sigurado kung dapat ko itong sabihin. Huminto si Stefan bago tumingin sa paligid. Mangyaring sabihin ang nasa isip mo. Ipinatong ni Harvey ang kanyang mga braso habang humakbang pasulong. Nakita ko sina Zyla at Stinger kamakailan. Sila ay mga tao ni Amos. Batay sa kanilang mga pagkilos, makikita kong sila ay masasamang tao. Masama para sa small sect na magkaroon ng isang katulad ni Amos bilang kanilang Panginoon. Bukod dito, hindi dapat mayroon si Amos ng titulong Young Master sa simula pa lamang. Kontra ako sa pag-iwas mo sa laban para sa trono. Mula pa noong sinaunang panahon, walang mga konsul na makakapagtagal sa kapangyarihan ng ganitong katagal. Kung interesado ka sa posisyon ni Amos, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang makatulong. Tinapik ni Harvey ang balikat ni Stefan. Isang matinding enerhiya ang damaloy mula sa palad ni Harvey papunta sa katawan ni Stefan. Nanginginig si Stefan bago nakaramdam ng ligaya. Dahil sa simpleng tapik ni Harvey, patuloy na tumaas ang lakas ni Stefan na na-stagnate noon. Kung siya ay magiging mas malakas pa, hindi pa tapos ang laban para sa trono. May isang bagay sa kanyang puso na nagsimulang lumago. Ang kanyang ambisyon. Sa labas ng istasyon ng pulisya, isang maingat na Mercedes-Benz limousine ang huminto sa tabi ni Harvey. Binuksan ni Harvey ang pinto bago pumasok. Matapos tingnan si Stefan sa pamamagitan ng tinted glass, nagbigay siya ng sinyas upang umalis. Tahimik na nagsalita si Roman Klein na nakaupo sa tabi ni Harvey. Simula kailan ka naging malapit kay Stefan, Sir York? Ang relasyon ko sa kanya ay medyo mediocre dati. Ngunit, ako ang kanyang pinakamalaking taga-suporta ngayon. Si Amos ay patuloy na nagpapahirap sa akin. Maling-mali kung hindi ko ibabalik ang pabor. Magpadala ng mensahe sa Wolven Tribe at sa 4 na dakilang tribo. Mula ngayon, tanging ang Inner Temple lamang ang ating kikilalanan. Huminto si Roman bago tumingin ng kakaiba nang makita si Stefan na nakatayo sa compound ng istasyon ng pulisya. Kabanata 5,960. Matapos bumalik sa No. 1 Villa sa Eden Mountain, wala nang magawa si Harvey York. Nag-text siya kina Mandy Zimmer, Yvonne Xavier, at ilang iba pa bago nakatulog. Pagkatapos ng lahat, hindi siya makapagpahinga ng maayos sa istasyon ng pulis, kahit gaano pa siya kakalmado. Natural lamang na magpahinga pagkatapos sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon. Sa gabi, tumunog ang doorbell. Na-refresh na si Harvey bago binuksan ang pinto. Pumasok si Arya Surrey na may dalang eleganteng lunchbox. Nakuha mo lahat ng ito para sa takeout. Ipinakita ni Harvey kay Arya na maupo. Natulog ka sa istasyon ng pulis kahapon. Akala ko hindi ka kumain ng maayos dahil hindi ka lumabas ngayon. Pumunta ako sa Walsing Road at binilhan kita ng mga mutton chops. Masarap ito. Maganda ang kalidad ng karne at hindi ito oily. Mabuti ito para sa iyong katawan. Binuksan ni Arya ang lunchbox at sumanggal ang masarap na amoy sa hangin. Agad na nagsimula si Harvey na kumain. Wala pa siyang kinakain na hapunan. Nang halos matapos na si Harvey, marahang sinabi ni Arya, "Nandito ako upang pasalamatan ka sa ngalan ng pamilyang Surrey, Sir York." Itinaas ni Harvey ang kanyang ulo. Walang dahilan upang magpasalamat. Ang problema ng pamilyang Surrey ay problema ko rin. Alam niyang tinutukoy ni Arya ang insidente kay Miley Surrey. Si Miley ay kabilang sa small sect, ngunit mawawalan pa rin ng reputasyon ang pamilya kung siya ay magiging ibang tao. Mula sa isang tiyak na pananaw,
pinuprotektahan ni Harvey ang dignidad ng pamilya. Isa pang bagay, nagpadala ang Inner Temple ng malaking regalo bilang pasasalamat. Sandaling na-free si Harvey. May balak bang i-anunsyo ni Stefan si Miley bilang kanyang asawa? Hindi tumutol ang Smalt sect sa kasal, ngunit ang pagbibigay ni Stefan kay Miley ng titulong iyon ay nakakagulat kay Harvey. Malamang na iyon. Bahagyang tumanggo si Arya. Bilang karagdagan kay Stefan, naroon din ang selyo ng kanyang guro, si Great Wolvati, sa regalo. Tiyak na inaprubahan niya ito. Nakapanguso si Harvey. Sa lohikal na pananaw, tiyak na naging mas ambisyoso si Stefan matapos kung lokohin siya kaninang hapon. Ngunit ang isang tao tulad ni Vati ay hindi madaling maloko, di ba? Bakit siya patuloy na sumusuporta kay Stefan ngayon? Ngumiti si Arya, sinisiyasat ko ito kasama ang aking lolo. Sabi niya, maaari itong mangyari. Pagkatapos ng lahat, may mga bulong-bulungan sa labas ng unang ibalik si Stefan sa Smalt sect. Sinasabing siya ay tunay na illegitimate child ni Vati. Ang ina ni Stefan ay mayroon ding napakalaking katayuan. Ngunit sa maraming dahilan, hindi nagawang pakasalan ni Vati siya. Ngunit hindi iyon humadlang sa kanya upang bigyan si Stefan ng pagkakakilanlan. Dahil si Stefan ay nagnanais na umangat sa kapangyarihan, natural lamang na suportahan siya ng kanyang ama, di ba? Ipinatong ni Harvey ang kanyang mga kutsara bago sumimangot. Nauunawaan niya, ngunit tila nakakalito ito. Malinaw na kayang malaman ni Vati na ginagamit ko si Stefan bilang pain, di ba?